Right now, it's very clear, very clear. The divide in our elections is very clear. Either you're pro-Marcos or you're pro-Duterte. Kapansin-pansin ang pagkakabaha-bahagi sa pananaw ng mga politiko, lalo na at palapit na ang halalan ngayong taon. Gaya na lamang ng issue ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa political scientist na si Professor Romel Banlawi, may mga kandidato na malinaw na pinapakita ang kanilang suporta sa isang kampo. May mga nag-write on na sa kanyang popularity. He's really so popular. Duterte is really so popular now. I don't know if that popularity will spill over to the local candidates following him. Let's see, we don't know. Samantala, para kay Amina Rasul Bernardo, presidente ng Philippine Center for Islam and Democracy o PCID, malaki ang tulong ng pagkakaroon ng established at dynastic na pangalan sa larangan ng politika. Ingrained yung money politics. Ingrained ang dynastic politics. And those two will rule the results of the elections. So whoever has access to both, whoever can be a major player in both dynamics will be able to gather many local governments to their side. Ayon naman kay Professor Banlawi, nakikita rin niyang magdidikta ng darating na eleksyon ang laki ng nagagastos sa kampanya ng mga tumatakbong politiko. Sa kabila ng mga aspeto na ito, marami pa ang maaaring mangyari bago ang mismong araw ng halalan, lalo na at patuloy ring umuusad ang mga issue na nakapalibot sa politika ng bansa. They are this political party when they run and win, but they can change their party affiliation after the election, depending on who's the national leaders. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.